Ito pa tayo sa mga Freeport Economic Zone sa bansa. Wala raw haba sa pagbibigay ng mga visa ngayon sa mga Chinese national. Nandito na talaga sila. Nandito na. Nandito Kaya na. nga malakas sa loob ng mga akala nila province na tayo ng China. Oo. Kaya yung Coast Guard pinapalayas na yung Philippine Coast Hoy! Guard natin. Kayo pasikreto kayo. Nakakakuha kayo ng mga dokumento dito, ha? Patago, ha? Magkano? Magkano? Magkano Yung pera? birth certificate. Na hindi nga marunong magtagalog. Oh. Nakakuha ng Philippine passport. Nanalo pa nga. Nanalo. Nanalo, Mayor. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, good morning. This is Erwin Tulfo. And Aljo, live po tayo sa PTV Network nationwide at Radyo Pilipinas sa buong bansa. Magandang umaga Good po. morning. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Opo, ito na nga po, na-discover natin at kahapon nga ho tayo nag-file ng para maimbestigahan. Mukhang naabuso po itong retirees visa, ito pong investors visa, tapos ito mga late registration. Ngayon, meron pa pala. Pesa. Mga PEZA, pwede palang magbigay ng visa. Itong Clark, itong Subic, itong Aurora, itong Cagayan, Economic Zone. Pwede raw magbigay ng visa, Ma'am Dana. That's right po, Kong. Actually, it's a misconception nga na it's just the Bureau of Immigration that issues visa. Napakarami pong agencies in the Philippines that can issue visas on their own na hindi po kinakailangan ng registration sa Bureau of Immigration. Dahil sa batas po, they are allowed to issue their own visas based on their own mandate. Pero ang tanong natin, kaninong yung responsibilidad na pagmamonitor sa Bureau of Immigration pa rin or sa kanila na yon na monitor na talagang itong binibigyan ng visa ay talagang mga locator, itong binibigyan ng visa talaga ay mga investor, hindi lang ito trabahante, ordinaryong boy sa mga pogo. Whose responsibility is it to monitor this, Ma'am Dana? Actually, sa batas po, sa kanilang mga batas po, they are allowed to vet and accept foreign nationals po sa kanila po na sariling proseso. Ang dinadaan po nila sa Bureau of Immigration is for the regular derogatory checking, but on the vetting on the actual activities of these individuals, these agencies po can issue their own visas within their mandate. So pag naibigyan na yan ng halimbawa na lang PEZA na mga visa na yan, hindi na nyo namomonitor? Labas na sa inyong jurisdiction ng monitoring nila? Monitoring po, kasama din po ang immigration, but kung meron pong immigration violations, but pero in the case of kung sila po ba ay doon sa lugar na iyon or kung ano po yung mga requirements nila doon sa pag-a-apply ng visa, it would fall under the certain government agency. Ang balita ko dito, Miss Sandoval, ma'am, ay yung mga na-issuehan sa Clark, na-issuehan sa Subic, nandito sa Maynila nakatira. Pero dapat, di po ba, correct me if I'm wrong, Ma'am Dana, dapat pag binigyan ka ng visa ng Subic, doon ka lang sa Subic. Pero karamihan sa kanila, nandito sa Maynila, may mga nakatira sa condominium. Tama po ba yan, Ma'am Dana? Dapat doon lang sila kung saan sila inisyuhan ng visa. Yes, isa po yan sa mga na-notice namin ng aming intelligence division doon sa mga naaaresto na meron po mga hawak na visa. They sometimes go to other places bukod doon sa lugar kung saan po sila na-issuehan ng visa. Kaya isa po talaga yan sa concerns namin. And part of the legislative needs po sana ng Bureau of Immigration doon sa bagong batas ng immigration is to consolidate with the Bureau of Immigration the monitoring of these foreign nationals. Kasi sa amin po, since hindi kami ang issuing authorities of those visas, hindi namin alam kung ano yung sinasubmit nila ng mga dokumento and all, and how these foreign nationals are being vetted. So it's really important for the BI to see kung ilan ba talaga itong mga ito, kung meron bang restrictions, kung gaano karami, kung hanggang saan. Napakahalaga po nun para sa amin. Alright. Ma'am Dana Sandoval, spokesperson ng Bureau of Immigration. Maraming salamat, ma'am. Magandang umaga. Mabuhay po ang Bureau of Immigration. Good morning. Salamat po. Mabuhay po kayo. Attorney Jenny Romero, nasa linya kong Group Manager ng Legal Affairs ng Philippine Economic Zone Authority. Magandang umaga po, Attorney Jenny Romero. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV Nationwide. Good morning po.
Hello. Good morning. Good morning, Congressman Tulfo and Mr. Aljo. In behalf po of our Director General, Teraso Panga, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa PEZA sa inyong kilalang radio and TV program Opo. para po mabigay namin ang aming punto, makapagbigay kami ng clarifications and our inputs on all matters po regarding this right now, yung visa sa mga Chinese. With your indulgence, Congressman, will I proceed na po para maibigay ko na po yung input natin? Ang tanong ko lamang po, ma'am, no, para madali po tayo. I'm sorry, ma'am, we called you kind of late. Ongoing po ang pamimigay po. Bawat economic zone like Clark, like Subic, Aurora, Cagayan Economic, nagbibigay po ng visas. Tama po ba para sa mga locators? Is this correct? Correction, Congressman. Yung PEZA visa po na ini-issue ng PEZA, it is only good for PEZA registered companies who will be working inside PEZA economic zone. Ano po yung mga... Ang PEZA po ay may sariling charter. Kaya nga ang po. Clark, ang Subic, ang APECO, hiwalay po sila sa amin. Iba po Alright. silang mga opisina and they Okay. have their own Alright. visas na ini-issue po. Tama po. Saan po ito? Saan po yung mga PEZA locations po ninyo, ma'am? Okay. Ang PEZA po ay PEZA economic zones po. They are scattered sa lahat po ng lugar ng Pilipinas because our mandate in operating and developing economic zones is nationwide po ang applicability natin. My next question, attorney, how do you monitor po na yung inyong binigyan ng mga visas, nandyan lang sa loob ng PEZA and they do not go to Metro Manila, they do not loiter around in other parts of our country. Do you have a monitoring team, attorney? Okay. For clarification, Congressman, ang PEZA visa po ay hindi po entry visa. Nakukuha lang po yung PEZA visa na iyan once the foreign national is already inside the Philippines. And this PEZA visa, sa pagbibigay po namin ng PEZA visa, nag-i-implement po kami ng matitindi na safeguard para po masiguro na ang PEZA visa is only issued to legitimate businessmen, legitimate investors na registered with PEZA. Number one po, ang PEZA visa po, ang mag-a-apply lamang niyan ay yung rehistrado na kumpanya sa PEZA at located already inside the economic zone. Kaya very easy to monitor. Number two po natin, meron po kaming monitoring system. Ang aming every economic zone na tinatawag ay meron kaming zone managers or zone administrators who conduct inspections sa ating mga enclosed economic zones. Number three, for your information po, Congressman, since we started issuing the PEZA visa in 2021 because it is part of our mandate, and we do this in collaboration with two great agencies as safeguard. Ito po yung Bureau and the Department of Labor and Employment. Since this is a working visa, we do not issue a PEZA visa unless there is an alien employment permit issued, verified, and authentic issued by the Department of Labor and Employment. Since 2021 up to April po ngayon, ang na-issuean pa lang namin ng PEZA visa, Congressman, 17,592, of which hindi pa nga po top 5 ay top 3 ang Chinese na nabigyan sa mga nationalities Sino Kasi ang top 5 natin, number 1, Japanese investors. Hapon. Number 2, Indian investors. Third, South Korean. Nasaan po ang Chinese? Nasa number 4 lang po sila. Numbering 1,812. And then the fifth are Taiwanese. As for your assurance, Congressman, we do and implement strict safeguards in the issuance of this PEZA visa, and it will not be implemented at all unless it is with our Bureau of Immigration Partnership. Kami po ay meron tinatawag na one-stop shop in our head office. Across lang ng aming opisina nag-i-issue ng PEZA visa is the immigration. Kapag may nakita po na derogatory report yan, hindi po yan i-implement ng immigration. And as I said,
hindi po kami mag-i-issue ng PESA visa if not merong alien employment permit that has already been issued by the Department of Labor and Employment also. Okay. Okay, ang panghuling question ko po dyan, attorney, so sinasabi niyo na monitor. How do you monitor that, attorney? Maraming Quickly lang paraan po. Sa mga gates po, meron po kayong mga tao pag Yes, sir. pag-check Yes, sir. ng mga kotse. Yes, sir. Congressman, before I answer your question, number one po. Ma'am, please we're think running that out of time. PESA I'm sorry po, Attorney Jenny. My question is, may tao po ba kayo? Because we're just talking Yes, to sir. immigration Yes, sir. Kasi officers. po, Mukhang problema ang po nila, PESA nagiging po- problema po nila yung pagmamonitor dahil masyadong madami po. So that's what they're saying. Wala po sila sa mga gates ng mga PESA o gates ng mga Subic, Clark. Wala po sila doon. Mga nagbabantay po doon, mga pulis ng mga Subic, ng mga Clark, ng mga PESA, mga security guard. Pero wala po, hindi nila kayang bantayan. Bawat PESA location, meron silang immigration officer doon po sa gate, attorney. Okay. Ang PESA Economic Zones administered and supervised by PESA po, we are gated community. I know that po. Alam ko po yun. Lahat ng mga ano po ay meron po tayong mga Okay. police Alright. na naka-assign po dyan. The movement of people and the movement of goods are strictly monitored. Okay. Besides po, nagre-report po kami sa immigration nang nai-issuehan namin ng PESA visa. Alright. And all our companies also submit report to us yung mga employed Sige po. na Filipino Alright. man or ano. Thank you po for your time. Siguro po magpapatawag po ng hearing ang Congress, so we will be inviting you po to hear your side. Maraming salamat po, Attorney Maraming Jenny Romero salamat po, din, Congressman, Legal for the Affairs time po, ng PESA. PESA. God Thank you bless po. Good po. morning Have a po. great Good morning. day.